Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon nito ng 1967, lugar ng Batangas. Dolores, araw-araw na lamang ako nananaginip patungkol kay Lola Pasita. Hindi ko alam kung bakit Nandoon naman ako nung nilibing siya. Pero bakit parang madalas na naman akong dinadalaw sa panaginip? Diba nga may kasabihan tayo, Badong? Kung sino yung malapit sa taong yon, kapag pumanaw ito, siya rin ang madalas na dadalawin. Sa bagay, ako rin kasi ang nag-alaga sa kanya. Magmula nang tuluyan siyang nanghina. Pero ang napapansin ko lang sa kanya, Dolores, para bang may tinuturo siya. Pero hindi ko makita at hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin nun. Si Dolores at Badong ay 5 taon ng mag-asawa na hindi nagkaroon ng anak. 1 taon na rin ang nakalipas nang pumanaw ang kanyang lola. Subalit nang nakaraang buwan lamang ito nagparamdam ng sunod-sunod. Sa hindi niya naman malamang dahilan na para bang nagmamadali itong makuha ni Badong ang kanyang itinuturo sa panaginip. Hanggang sa isang araw ay may nakapagturo kay Dolores kung saan siya maaaring magpahilot upang magkaroon umano ng anak na matagal na nilang inaasam. Alam mo, Dolores, may kakilala akong manggagamot. Magaling yun. Marami na rin siyang mga nahilot at pinalad naman ang mga yun. Aba, akalain mo, nagkaroon nga sila ng anak. Tugong wika naman ni Dolores sa babaeng yun patungkol sa sinasabi nitong manghihilot. Totoo ba ang sinasabi mo, Ebyang? Baka naman, wala yang katotohanan. Subukan mo kasi muna. Mahirap magsalita ng tapos kung hindi mo pa nararanasan. Eto't ibibigay ko sa iyo ang lugar kung nasaan siya. Pati ang pangalan ng manghihilot. Isang matandang lalaki na ang pangalan ni Tata Rene. Ipagtanong-tanong mo lang doon pagdating mo. Kilalang kilala ang matandang yon. Pagpapasalamat na wika naman ni Dolores patungkol sa manghihilot na sinabi ni Ebyang. Oy Ebyang, salamat sa iyo ha. Hayaan mo kung sakaling magkatotoo man at magkaroon kami ng anak ni Badong. Ikaw ang unang-una kong kukuning ninang. Madaling ipinagbigay alam ni Dolores kay Badong ang patungkol sa manghihilot, kaya naman kinabukasan ay naganda kagad sila upang magtungo roon. Binaybay nila ang patungo sa kabilang baryo hanggang sa makarating at nagtanong-tanong. Itinuro naman ang mga naninirahan doon kung nasa saan ang tahanan ni Tata Rene na kilala sa lugar bilang manghihilot. Hanggang sa kumatok na nga sila sa may pintuan upang magbaka sakali na magkaroon ng anak na ilang taon na rin nilang pinapangarap. Hanggang sa maya-maya pa, may nagbukas ng pintuan, subalit isang bata iyon na nagpakilala nga po ni Tata Rene. Magpapagamot po ba kayo? Pasensya na po, umakyat pa po kasi ng bukid si Lolo. Ang sabi po sa akin, kapag may tao raw po magpapagamot, tanghali pa raw po siya babalik. Mga bandang 12:00 po ng tanghali dahil dito raw po siya kakain ng tanghalian. Kaya nga po nagluluto na rin ako para po pagdating ni Lolo may pagkain na siya. Sambit na wika naman ni Badong na nanghihinayang sa araw na yon sa kadahilan ng hindi siya nakapaghanap buhay upang mapuntahan lamang nila ang manghihilot. Madali siyang nakiusap sa bata na kung maaari hintay na lamang nila si Tata Rene hanggang sa makabalik ito ng tanghalian. Madali naman siyang sumang-ayon at pinaupo na nga sila sa loob ng tahanan habang naghihintay sa matanda. Pagtatanong na wika pa ni Badong sa bata na nagpakilala sa kanila sa pangalang Karding. Maabala na kita, Karding. 2 lang ba kayong magkasama dito ng lolo mo? Nasaan ang mga magulang mo? Matagal na po silang patay. Noong araw po kasi, madalas po kaming naninirahan sa bukid. Isang barong-barong lang po tinitirahan namin doon. Hanggang sa isang araw, maghapon na po ako naghihintay sa aking inay at itay. Hanggang sa sumapit na po ang takip silim. Pero si inay at itay, hindi na po nakabalik. Una ko nga pong naisip noon hindi na nila ako mahal. Kaya iniwan na lamang nila ako ron ng basta-basta. Mag-isa po ako nagpunta rito kay Lolo. Pero napag-alaman ko po kay Lolo na hindi po pala ako iniwan ng nanay at tatay ko. Pinaslang daw po umano sila ng mga aswang. Yun po ang pagkakasabi sa akin ni Lolo. Subalit wala naman pong kakayanan si Lolo na makipaglaban sa mga yon. Dahil isa lang naman po siyang manghihilot.
na may kaunting kaalaman para alamin kung sino ang pumaslang sa aking mga magulang. Pero ang sabi-sabi naman po ng mga tao roon na pagdiskitaan lang daw umano yun ng mga bandido na napadaan sa aming bukid. Pero mas pinapaniwalaan ko po si Lolo kasi siya po ang may kakayanan para alamin ang lahat ng yun. Hindi katulad ng mga haka-haka sa amin doon ng mga tao. Nakakapanlumong pagsasaad ng batang si Carding kung ano nangyari sa kanyang itay at inay habang naninirahan sila sa bukid. Humingi naman ng pasensya doon si Badong dahil sa nangyari sa kanyang mga magulang. Pasensya ka na, Carding. Bakit kasi naitanong ko pa yon? Ayos lang po yun. Wala naman po may kagustuhan sa nangyari sa aking mga magulang. Sige po at magpapatuloy na po ako sa pagluluto. Dahil maya-maya lang po nandito na si Lolo. Makalipas ang ilang oras, dumating na nga si Tata Rene na may daladalang kamuting kahoy. Pagpasok pa lamang nito sa may pintuan, alam niya na kagad na meron siyang pasyente at kung anong pangangailangan nito dahil na rin sa kanyang kasanayan. Sambit na wika pa nga nito sa dalawang mag-asawa habang nakaupo sa upuang yari sa kawayan. Alam ko na ang pangangailangan ninyo. Wala pa rin kayong supling at yon ang minimiti ninyong dalawa. Pasensya na kayo't natagalan ako. Ito rin kasi ang araw ng aking pahinga kaya nagtutungo ako sa bukid para kumuha ng mga kamoting kahoy. Tugong wika naman ni Badong. Ayos lang po yung Tata Rene. Tama po kayo. Ilang taon na po kasi kami nagsasama ni Dolores. Pero magpanggang sa ngayon, wala pa rin po kaming anak. Kaya po nagbaka sakali na kami sa inyo na kung sakali na matulungan po ninyo kaming magkaroon ng anak sa pamamagitan po ng inyong kaalaman. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon at kung ano man ang maging resulta ng aking gagawin, yun ay patnubay para sa inyo upang magkaroon kayo ng minimiti ninyong supling. Maya-maya pa'y kumuha ng langis ang matanda. Pinahiga si Dolores sa isang higaang yari sa kawayan. Saka nito sinimula ng paghilot sa kanyang tiyan. Namilipit si Dolores dahil sa sakit hanggang sa napaluha ito dahil sa hindi pangkaraniwan ng kanyang nararamdaman sa paulit-ulit na paghagod ng kanyang tiyan. Badong, napakasakit ng paghilot sa akin. Parang tumatago sa aking kalamnan. Ganito ba talaga ang pakiramdam kapag nagpapahilot? Parang may nagagalaw sa loob ng aking kalamnan. Hindi ko may paliwanag ang sakit, Badong. Hawakan mo naman ang kamay ko, Badong. Tiisin mo lamang ito, Iha. Pangarap ninyong magkaroon ng anak, tama ba? Kaya wag kang mag-inarte. Iyaking ka pala. Mas masakit pa rito kapag manganganak ka na. Kaya tiisin mo lamang ang nararamdaman mo ngayon. Para sa inyong pinapangarap na magkaroon ng supling. Mamaya ay may sasanib sa aking espiritu at ibang espiritu na makakausap ninyo sa aking katawan. Kung ano man ang sabihin niya sa inyo, isulat ninyo yon dahil ako mismo ay hindi ko na alam ang aking gagawin kapag sumanib na sila sa aking katawan. Nagpatuloy ang paghihilot kay Dolores. Kahit na nga ba namimilipit ito sa sakit, pilit niya pa rin itong nilalabanan habang itong si Badong ay naganda ng kanyang masusulatan. Maya-maya pa'y nagbagong tinig ng matanda. Mas naging malambing ito kesa sa boses ni Tata Rene. Tiisin mo lamang ang sakit, Iha. Unti na lamang ito. Itinataas ko lamang ang iyong matres dahil sa napakababa nito. Kaya hindi kayo magkaroon ng anak. Iba na ang kausap ninyo ngayon. Ako ang gabay ni Tata Rene na gumagabay sa kanya sa mga humihingi ng tulong. Pagpasensyahan mo na ang sakit na nararamdaman mo para din naman ito sa iyo at sa magiging anak ninyo. Maya-maya pa'y natapos ng paghilot kay Dolores. Sinambit nito ang mga halamang gamot na kanilang kinakailangan. Madali naman yung isinulat ni Badong. Subalit 4 na halamang gamot lamang naman ang ibinigay nito. Kumuha kayo ng ugat ng kalamansi na kasing laki lamang ng daliri. Baging ng makabuhay. 3 ugat ng makahiya. Pati na rin ang kamarya. Ipapatuyo nyo lamang yun sa hangin at hindi sa araw. At makatapos nun, hiwa-hiwain nyo ito at ilagay sa bote at lagyan ng anisadong alak. Yun ang araw-araw niyang iinumin hanggang sa lubusang malinis ang kanyang bahay bata.
Wag na wag ninyo itong kalilimutan. 7 araw siyang iinom. Magmula nang magkaroon siya ng dalaw. At wag na wag muna kayong magtatalik hanggat hindi pa malinis ang kanyang bahay bata. At hindi pa natatapos ang 7 araw. Dahil maaaring delikado rin ito kung sakaling magkakaroon na ng laman ng iyong tiyan. At pagkatapos noon, wag na wag mo nang iinumin ang lahat ng ito. Itago mo na o kaya ay itapon. Tumango lang naman silang dalawa sa mga sinabi nito. Subalit may nakita pang nakasanib sa katawan ng matanda patungkol kay Badong. Tinawag siya nito habang si Dolores ay pinaupo muna sa gilid. Umalili naman doon si Badong habang nagtataka siya kung bakit siya tinawag nito. Bakit ho? Hindi naman ho yata ako ang maaaring manak, di ba? Pero bakit ho pinaupo niyo ko rito? Wala naman ho yata akong matres para hilutin ho ninyo. Tama ka sa sinabi mo, Badong. At hindi naman kita hihilutin. Pasensya ka na ha. Dahil may nakikiusap lamang sa akin. At sabihin ko raw sa iyo na balang araw ang anak mo ay magmamana ng isang kwintas na nanggaling sa iyong lola. Nandito ngayon ang lola mo at nakikiusap siya sa akin na ipagbigay alam ko raw sa iyo ang patungkol doon. Pagtatakang wika naman ni Badong patungkol sa kwintas na mamanahin umano ng kanyang anak balang araw. Anong kwintas ho ang sinasabi ninyo? Wala naman ho akong nakikitang kwintas noon kay Lola dahil sa isa ako sa nag-alaga sa kanya noon. Hindi niya ito pinapasabi sa ngayon. Matutuklasan na lamang ninyo ito balang araw at siya na mismong magtuturo sa inyo kung saan nyo ito makikita. Paano ba yan? Hanggang dito na lamang ang aking maibabahagi sa inyo. Wag na wag niyong kalilimutan ang aking payo. Maraming salamat Diwata sa pagtulong mo sa amin. Ngayon pa lamang ay malaking utang na loob na namin ito sa inyo. Pati sa nagmamay-ari ng katawang ito na si Tata Reni. Maya-maya pa'y tila nalimpungatan ng matanda na para bang nanggaling siya sa malalim na pagkakahimbing at madaling humingi ng isang basong tubig sa kanyang apo. Apo, Karding, bigyan mo nga ako ng isang basong tubig riyan. Uhaw na uhaw ako. Madali namang kumuha ng isang basong tubig si Karding at ipinainom sa kanyang lolo. At nang matapos na nga itong makainom, hindi nagdalawang isip na magtanong itong si Badong patungkol sa nangyari sa matanda. Bakit ho parang nangihina ho yata ang katawan ninyo kapag kasi nasaniban kayo ng inyong gabay? Tugong wika naman ng matanda. Ganoon talaga ang pakiramdam, iho. Hindi mo kontrolado ang kanilang pagpasok at napakabigat nila na para bang meron kang pasan-pasan na ilang tonelada ang bigat. Kaya naman kapag umalis na sila sa aking katawan, para bang pagod na pagod ako habang uhaw na uhaw. Ganoon ho ba yung Tata Rene? Ganoon na nga, iho. Siya nga pala na isulat mo ba ang mga halamang gamot sa kadahilanang hindi ko alam ang pinagsasabi niya sa inyo? Oo, naisulat ko Tata Rene. Sa katunayan no, mamaya pag-uwi namin, kukunin ko ng lahat ng halamang ito para naman masimulan ko ng may patuyo. Tanggapin niyo ang salaping ito bilang pasasalamat ho namin. Naku, iho. Hindi ako tumatanggap ng kahit na anumang halaga ng salapi. Pagtulong lamang ang hangarin ko. Kaya itabi mo ng salaping iyan. Mapapahiya ka sa akin dahil hindi ko yan tatanggapin. Alinsunod sa kautusan ng aking gabay. Pasensya na po Tata Rene. Hindi po kasi namin alam. Pero may mga dala ho kaming prutas. Ito na lamang ho ang pagdamutan ninyo. Tinanggap naman ang mga prutas na dala ng mag-asawa. Maliban lamang sa salapi na kahit na anumang pilit ni Badong ay hindi talaga nito tinanggap. Maya-maya pa'y nagpaalam na sila sa matanda. Pati na rin sa batang si Karding. Sa pag-uwi naman ng mag-asawa sa kanilang tahanan, kumuha si Badong ng mga nasabing halamang gamot na kinakailangang inumin ni Dolores. At nang makakuha na nga siya ng mga ito, bumili na rin siya ng alak na anisado na kanyang ihahalo sa mga yon. Makalipas ang 2 buwan, laking tuwa ng dalawang mag-asawa nang malaman nilang dalawa na nagdadalang tao na nga itong si Dolores.
Hindi mapakalitong si Badong habang sumisigaw pa sa tuwa sa loob ng kanilang tahanan. Mabuti naman, nagkaroon na rin ng bunga ang paghihirap naming dalawa ni Dolores. Ilang taon din namin itong hinintay. Kaparaanan lamang pala ni Tata Rene ang magbibigay sa amin ng supling. Makalipas ang ilang buwang paghihintay, dumating na nga ang kaarawan ng panganganak ni Dolores sa kanilang pinakaunang panganay na anak. Wika pa nga ni Dolores habang nandoon sila sa silid at hawak-hawak ang kanyang tiyan. Badong, sumasakit na ang tiyan ko. Mga anak na yata ako. Tawagin mo ng kumadrona sa karatig bahay natin. Para bang puputok na ang panubigan ko. Tatakbo si Badong sa may pintuan at dali-daling nagtungo sa kumadrona. At sa kanyang pagdating doon, sakto namang walang ginagawa ang kumadrona sa loob ng kanilang tahanan. Mawalang galang na ho, Aling Carla. Manganganak na ho kasi ang asawa ko. Kinakailangan ho namin ng tulong ninyo. Hindi na nagsalita ang kumadrona. Bagkos ay madali nitong kinuha ang kanyang mga gamit sa pagpapaanak at madali silang nagtungo sa tahanan nila Badong. Sa kanilang pagdating nga roon, dinatnan nilang namimilipit na sasakit itong si Dolores. Sambit na wika pa ng kumadrona nang may saayos na itong si Dolores at maihanda sa kanyang panganganak. Unang anak mo ito, Dolores. Kaya talagang masakit ito. Lakasan mo lang ang loob mo, ha. Pati na rin ang iyong pag-ire. Basta kung anong sasabihin ko sa iyo, susundin mo lang. Wag na wag kang papalto sa paghinga at sa patuloy na pag-ire hanggang sa lumabas ang bata. Tumango-tango lang naman noon si Dolores habang bakas sa kanyang mukha ang sakit. Napilit niya namang pinaglalabanan. Pagpapalakas loob na wika pa ni Badong para sa kanyang asawa. Nandito lang ako sa tabi mo, Dolores. Hawakan mo lang ang kamay ko. Kunting taste na lang. Lalabas na ang anak natin. At sa patuloy nga na paggiri ni Dolores at sa pagsunod na rin sa sinasabi ng kumadrona, madaling lumabas ang bata habang may malusog na pangangatawan na ang kasarian ay lalaki. Lalaki ang anak natin, Dolores. Tatay na ako. Sa hinaba-haba ng panahon, ganito pala ang pakiramdam ng isang tatay. At nang maputol na nga ng kumadrona ang pusod ng bata, ipinayakap ito kay Dolores habang nakabalot ng lampin. Dolores, eto na ang anak ninyo. Napakagwapo naman ang batang ito at napakaputi. Madali yung niyakap ni Dolores habang patuloy na umiiyak ang sanggol. Maya-maya pa umalis na ang kumadrona at binigyan ng salapi ni Badong. Hindi ko na sana tatanggapin ito, Badong. Pero dahil nagpupumilit ka, sige, tatanggapin ko ang salaping ito. Alagaan mong mabuti ang mag-ina mo, ha? At pakainin mo ng masustansyang pagkain nitong si Dolores para naman mabilis na makabawi ang kanyang katawan. Sige, at susundin ko ang mga payo ninyo. Huwag ko kayong mag-alala. Aalagaan ko ang mag-ina ko. Sa patuloy na paglipas ng araw, napag-isipan ng dalawang mag-asawa na ang ibigay na pangalan sa sanggol ay pangalang Batalier. Sambit na wika pa ni Badong habang karga-karga ang kanyang anak na pinasisikatan ng araw sa umaga. Magmula sa araw na ito, anak, ang magiging pangalan mo na ay Batalier. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kanilang pagbibinyag, iyon na ang pangalan na ibinasba sa kanya ng pari. Hanggang sa lumilipas ang mga taon, unti-unti nang lumalaki itong si Batalier kasama ang kanyang mga magulang. Itay, pwede ho bang sumama ako sa inyo sa pangangaso? Para naman ho may makatulong kayo ron at may ulam tayo. Kaya mo na ba, anak? Oo naman po, Itay. Ano pong silbi ng mga itinuro ninyo sa akin kung hindi ko naman po gagamitin? Maliban sa pagsasakang hanap buhay ni Badong, kinahiligan din ito ang mangaso. Lalo pat nagkalat sa kanilang bukid ang mga baboy ramo, pati na rin ang mga ligaw na manok na nanggaling sa kagubatan. Habang daladala ng magamang terador, pati na rin ang pana. Yun lang naman ang madalas nilang ginagamit sa pangangaso at hindi sila gumagamit ng baril para makapaslang ng mga ligaw na hayop. At nang makarating na nga sila sa bukid, may nasipat si Batalier na 3 magkakasamang baboy ramo ang dahan-dahang binubungkal ang lupa. Gamit lamang ang kanilang nguso sa paghahanap na rin ng kanilang makakain.
Dali-dali itong lumapit sa kanyang itay at ibinulong ang kanyang nakita. Itay, meron pong 3 baboy ramo ron. Gusto ko na nga po sanang tiradurin o kaya ay gamitan ng pana. Pero baka po sumablay ako eh. Sayang naman po. Tugong wika naman ang kanyang itay habang pinapalakas ang kanyang loob pagdating sa pamamaraan ng pangangaso. Magtiwala ka lang sa sarili mo, anak. Kayang-kaya mo yan. Isa pa, marami namang nagkalat ng mga baboy ramo rito. Kahit na hindi mo sila mahuli ngayon, baka bukas o sa makalawa maka-jackpot ka rin. Hindi mo naman sila makukuha sa isang birahan lang. Sa araw-araw mo ba namang pangangaso hindi mo makabisa ang pamamaraan. Kaya subukan mo lang, anak. Sige't gamitan mo ng pana. Dahil kung tirador lang gagamitin mo sa kanila, malamang hindi sila tatablan. At syempre kung pana naman ang gagamitin mo, dapat sa may ulo at hindi sa kanilang katawan. Dahil tatakbo lang yan, siguradong hindi natin mahuhuli. Matapos makapagsalita ni Badong, hindi na nagsalita si Batalier at bahagya itong lumapit sa mga baboy ramo na abala sa pagbungkal ng lupa. Maya-maya pa, bumitaw na nga ito ng isang pana na tumama sa ulo ng isang baboy ramo. Itay, tinamaan ko pong isang baboy ramo. Halika po, tulihin na natin siya. Ayun po, patuloy pa sa pag-ikot sa lupa. Baka po kasi makatakbo pa eh. Natatawang wika lamang ng kanyang itay habang hindi mapakalitong si Batalier na sa unang bitaw niya sa kanyang pana ay madali itong nakapagpatumba ng isang baboy ramo. Hindi ko akalaing makakasapol ka, Batalier. Akalain mo yon? Unang sabak mo sa pangangaso, baboy ramo kagad ang nahuli mo. Samantalang ako noon, mga ibon lang gamit pang tirador. Sinunod ko lang naman po ang mga tinuro ninyo sa akin. Kayo po ang magaling. Dahil kayo po ang nagturo sa akin kung paano makakahuli ng isang baboy ramo. Hindi ko naman po magagawa yung kung hindi nyo tinuro sa akin kung paano yung pamamaraan. Kaya daan-dahan po akong lumapit kanina. Saka ko binitawan yung pana. Magaling, anak. Madali kang natututo. Tara, tiyuhin na natin tong baboy ramo. Binuhat na ng kanyang itay ang baboy ramo. Subalit hindi pa rin makalimutan ni Batalier ang tuwang kanyang nararamdaman sa araw na yun. Pagdating nga nila sa kanilang tahanan, naikwento pa niya sa kanyang inay na siya mismong nakahuli sa baboy ramong iyon at hindi ang kanyang itay. Tugong wika pa ng kanyang nanay habang pinapakinggan ang sinasabi ng kanyang anak habang patuloy itong nagkikwento. Ang galing naman ng anak ko. Pero baka naman, araw-araw ka na nandudoon sa bukid para lamang mangaso. Sipin mo rin ang pag-aaral mo, anak, ha? Hindi ang patuloy na pangangaso. Dahil darating ang araw na mauubos din ang mga ligaw na hayop sa kagubatan. Pero ang iyong pag-aaral, magagamit mo yan hanggang sa iyong pagtanda. Alam ko naman po yun, inay. Hindi ko naman po pababayaan ang pag-aaral ko. Pangsamantala lang po ito, nay. Lalo na kapag araw ng Sabado at Linggo kapag wala akong pasok. Sasama po ako kay itay sa pangangaso roon. Kasi po kapag may sobrang mga karne, pwede rin po natin itong maibenta. Dahil sa masarap na karne ng native na baboy. O siya, sige. Badong, pangaralan mo rin itong anak mo. Baka kasi matulad sa'yo na walang pinag-aralan at inatupag ng pamumuhay sa bukid. Ikaw naman, Dolores. Minsan na nga lang kami mangaso ng anak ko . Oo naman, pangangaralan ko yan. Halika na nga, anak. Iwain na natin ang karne ng baboy ramo. At ang iba doon ay may bilad natin sa abuhan para naman lubusan itong mainitan at hindi masira. Nagpatuloy ang dalawang mag-ama sa paghiwa ng baboy ramo. At ang ilan sa parte ng mga karne nito ay niluto nila sa araw na yon. Dagdag na wika pa ng kanyang itay habang nagsisiga ng apoy na kanilang paglulutuan. Anak, Batalier, tama ang sinabi ng nanay mo, ha? Huwag na huwag kang magpapabaya sa iyong pag-aaral dahil yan lang magiging sandata mo balang araw. Ang makapagtapos ka, hindi katulad ko at ng nanay mo. Namuhay na kami sa pagbubukid. Tumango-tango na lamang noon si Batalier sa kadahilan ng pareho lang din naman ang kanyang isasagot na hindi niya pababayaan ang kanyang pag-aaral upang makapagtapos. Lumipas pang maraming taon. Tuluyan na ngang nagbinata itong si Batalier. Subalit ang ipinangako niyang makapagtatapos ng pag-aaral ay hindi na nito natupad. At tulad nga ng kanyang itay,
Namuhay na rin ito sa pagsasaka, pati na rin sa pangangaso. Hanggang sa dumating ang araw na mayroon siyang napapanaginipang matandang babae. Sumangguni siya sa kanyang itay noon at ipinagbigay lamang patungkol sa matandang iyon, kung sino ito at kung ano ang itinuturo nito sa kanyang panaginip. Sa panahong iyon ay wala pa silang litrato, lalong-lalo na ang mga pumanaw nilang mahal sa buhay. Kaya walang kaide-ideya itong si Batalier kung sino nga bang matandang nagpapakita sa kanyang panaginip. Sambit na wika pa sa kanya ng kanyang itay habang isinasambit ni Batalier ang pangangatawa ng matanda pati na rin ang postura nito. Anak, kung hindi ako nagkakamali, lola mo ang nagpapakita sa iyo. May kahabaan ba ang buhok niya na kulay puti at hindi rin katangkarang babae? Opo itay, ganun na nga ho ang postura niya. Pasensya na po dahil wala akong kaide-ideya patungkol kay lola. Dahil lang pumanaw siya noon, di ba? Wala pa ako. Muling wika naman ang kanyang itay patungkol sa panaginip na iyon ni Batalier. Ayos lang anak. Naalala kong sinabi noon ni Tata Rene, isang matandang manghihilot. May ibig gumanong sabihin si lola. Pero sa mga oras na yun ay hindi nila sinabi kung ano yun. Basta ang pagkakaalam ko, sa takdang panahon umano ay mayroong kwintas na mapapasa iyo. Napakunot-no itong si Batalier at muling nagtanong sa kanyang itay. Anong uri naman po ng kwintas yun, tay? Makakatulong naman po ba yun sa akin? O baka naman po ay magpapahirap lang sa buhay ko? Tugon naman ang kanyang itay sa mga tanong na iyon ni Batalier. Wala rin akong ideya anak. Pero hindi naman siguro ibibigay yun ng lola mo kung wala itong magandang layunin. Tanggapin mo na lamang kung sakaling meron nga. Dahil nung panahon ko na wala ka pa, maraming taon na rin ang nakalipas. Madalas ring nagpapakita sa akin noon ang lola mo. At may tinuturo nga siya. Pero hindi ko malaman kung ano yun. Maliban sa sinabing kwintas ng manghihilot. Pero hindi ko alam kung anong uri ng kwintas yun. Ikaw na anak ang bahalang tumuklas. Nagpatuloy na lumipas ang araw. Gabi-gabi na nga napapanaginipan ni Batalier ang kanyang lola. Ang nakakapagtaka lang ay paulit-ulit lamang ang kanyang panaginip. Hanggang sa makausap niya na ito roon at ituro sa kanya ang kanyang pinapakuha. Sambit na wika pa umano ng matanda sa kanyang panaginip. Bataliera po, kunin mo ang kwintas na ibinaon ko sa haligi ng inyong tahanan. Matagal na panahon na ang nakalipas. Subalit nananatili pa rin ito roon dahil na rin sa paghihintay sa iyo. Sambit na wika naman umano ni Batalier. Lola, ano ho bang kwintas ang ipinapakuha niyo sa akin? Kwintas ng kahoy na sinukuan. Hindi pangkaraniwang kwintas yan, iho. Maaari ka nitong iligtas sa kahit na anumang kapahamakan. At ikaw po, ang nakatakda para paslangin si Lita. Paslangin? Sino naman po yung Lita? Si Lita ay isang immortal na aswang. Wala ni isang nakakapaslang sa kanya kahit na ang malalakas na manggagamot. Mapapasakitan lamang siya, subalit hindi siya kayang kitla ng buhay. Bakit naman ho ako lola? Wala naman po yata akong kinalaman dyan. At hindi na lang po si itay. Ikaw ang nakatakda, iho, at wala na akong magagawa roon. Dumating ka sa buhay ng iyong itay at inay, hindi dahil para pasayahin sila, kundi dahil meron kang misyon na paslangin ang aswang na si Lita. Kunin mo ang kwintas sa ilalim ng haligi ng inyong tahanan. Nakabaon lamang ito roon ng mahabang panahon. Maya-maya pa'y biglang nagising si Batalier habang gulat na gulat sa kanyang panaginip. At kahit nang halas 3 pa lamang ng madaling araw sa mga oras na yun, tuluyan nang bumangon si Batalier at nagtungo sa haligi ng kanilang tahanan. Kinuha ang kanilang pala at dahan-dahang nagukay roon. Batid ni Batalier na kakaiba ang haliging yun dahil na rin sa hindi ito inaanay o kahit na anong uri ng insekto ay hindi dumadapo roon. Samantalang ang ibang haligi ng kanilang tahanan, unti-unti nang kinakain ng anay maliban sa nag-iisang haliging pinagbaunan ng sinukuhan. Pabulong na wika pa ni Batalier sa kanyang sarili habang patuloy na nagukay upang makita ang sinasabing kwintas ng sinukuhan. Kakaiba nga ang haliging ito. Kahit na nga ba isang normal na kahoy lang.
Takot lumapit ang mga bukbok pati na rin ang anay. Matagal ko na rin itong napapansin pero hindi ko alam na dito pala ibinaon ng matanda. Makalipas ang ilang minuto, tumama ang pala ni Batalyer sa isang matigas na bagay kung saan patuloy siyang naguhukay. At sa kanyang pagkuha roon, isang itim na punyalang bumungad sa kanya. Subalit napakarami na nitong kalawang hanggang sa makita niyang isang garapon na unti-unti nang nalulusaw dahil na rin sa tagal ng panahon na nakabaon sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan niya itong binuksan hanggang sa nakuha niya na sabing kwintas ng sinukuan. Maya-maya pa'y nagising ang kanyang itay at nagwika sa kanya ng, "Anong ginagawa mo riyan, anak? Bakit mo hinukay ang haligi natin? This oras ng madaling araw, nababaliw ka na ba?" Tugong wika naman ni Batalyer habang ipinapakita ang kwintas ng sinukuan, pati na rin ang itim na punyal. Ito po itay ang matagal na nating hinihintay na sagot. Patungkol po sa itinuturo ni Lola sa panaginip. Dito niya lang po pala ibinaon sa ating haligi. Kwintas po itay ng sinukuan, pati ang itim na punyal. Huwag na po kayong magalit, ibabalik ko rin naman po ang mga lupang ito. Humingi na lamang ng pasensya ang kanyang itay sa mga oras na yon dahil na rin sa kanyang pagkabigla. "Pasensya ka na, anak, nabigla lamang ako. Ang akala ko kasi kung napapaano ka na, tulungan na lamang kita sa pagbabalik ng lupa." At nang matapos na nga nilang may balik ang lupang hinukay, kahit ang kanyang itay ay nagtataka sa haliging yun. Sa kadahilanang nung mga panahong ginagawa pa lamang ang kanilang tahanan, nandoon ang kanyang lola at hindi niya namalayan sa paghukay sa haliging yun ay may inihulog pala ito roon bilang paghihintay sa tamang panahon kay Batalyer. "Napakagaling ng lola mo, Batalyer. Dahil nung panahong ginagawa namin ang bahay na ito, isa-isa naming hinuhukay ang pagbabaunan ng haligi. Hindi ko na malaya na hinulog na pala ng lola mo rito ang kanyang pinangangalagaang kwintas. Kaya pala nung pumanaw siya, hindi na namin makita yon." Maya-maya pa'y unti-unti nang sumisikat ang araw. Lumabas na rin ang kanyang inay sa silid at nagtataka sa bakas ng hukay sa kanilang haligi. Ipinaliwanag naman iyon ng kanyang itay hanggang sa lubusang maunawaan ng kanyang inay ang patungkol roon. Madaling hinasa ni Batalyer ang punyal at nilinisan ng kwintas hanggang sa unti-unti na itong manumbalik sa dating postura. At nang maisuot na nga ito ni Batalyer sa kanyang leeg, gabi-gabi na lamang ay may iba't ibang uri ng huni siyang naririnig. Pati na rin ang iba't ibang uri ng elemento ay nagsisipaglapitan sa kanya sa hindi niya naman malamang dahilan. Para na nga siya noong nababaliw at pinagsabihan na siya ng kanyang itay at inay na itapon na lamang ang kwintas dahil hindi ito magandang ehemplo para sa kanya na hindi kayang dalahin ang kanyang katawan. Subalit nagpapakita sa kanyang madalas ang kanyang lola at ito ang madalas na nakikiusap para sa kanya na ipagpatuloy lamang ang pagsuot ng kwintas hanggang sa lubusan niyang makasanayan ang lahat ng kanyang nakikita, pati na rin ang kanyang mga naririnig. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, naging normal na lamang para kay Batalyer ang lahat ng iyon at ang mga elementong lumalapit sa kanya ay mga alaga ng kanyang lola noon na magpahanggang sa ngayon ay siya naman ang ginagabayan ng mga ito. At ang mga usal na kanyang natututunan ay nanggagaling sa mga elemento upang magkaroon umano siya ng proteksyon sa kanyang katawan hanggang sa dumating ang araw ng paghaharap nila ni Lita. Hanggang sa dumating ang isang araw, sa pamamagitan ng kanyang gabay na tikbalang, itinuro nito ang kinaroroonan ng tahanan ni Lita. Masukal umanong daanan doon at kahit ni isang tao ay bibihirang magawi sa lugar na yon. Dahil na rin sa bali-balitang aswang nga umano itong si Lita at kapag may nawawalang tao noon, siya ang madalas na pinagbibintangan na kumukuha ng mga kabataan, pati na rin ng taong may karamdaman. At isa pa sa ikinagugulat ng mga tao roon, usap-usapang hindi tumatanda ang babaeng yon. Dahil na rin nga sa pagiging immortal nito, nakaidadan pa ng kanyang lolang pumanaw, kaya naman malakas ang haka-haka ng mga tao roon na talagang aswang itong si Lita at nagbibigay buhay para sa kanya ang batong nasa loob ng kanyang katawan na minana pa umano nito sa kanyang mga ninuno. Kaya naman kapag bumababa ito ng kabayanan, ilag ang mga tao sa kanya
habang balot na balot ang kanyang katawan ng itim na tela. May hindi rin ito pangkaraniwang amoy na para bang matagal na panahong hindi naliligo. At dahil na rin sa nakatakdang misyon para kay Batalier, sa kanyang pagdating sa bakuran ni Lita, hindi siya makapaniwala ng una niya itong makita. Dahil na rin sa tunay ang sinasabi ng mga tao roon na hindi nga ito tumatanda, na sa kanyang pagkakatansyay nasa 30 anyos pa lamang. Sambit na wika pa umano ni Batalier. Bandang 6:00 na iyon ng hapon. Ikaw po ba si Lita? Pasensya na po sa bigla akong pagdating. Pero may nakaatang pumisyon para sa akin. Yun ay kung makukumpirma kung tama nga ang tahanan na pinuntahan ko. Sambit na wika naman ng babae. Tama ang tahanan na pinuntahan mo. Ako nga si Lita. Ikaw na ba ang nasabi sa aking tadhana na papaslang sa akin? Ikaw ang apo ni Pasita, tama ba? Tugong wika naman ni Batalier. Ako nga yun. Alam mo na pala ang tadhana mo. Naparito nga pala ako para doon. Huwag ka nang lumaban. Ihanda mo na lamang iyong sarili para sa iyong kamatayan. Matapos makapagsalita ni Batalier, nagulat siya nang biglang nawala sa kanyang harapan si Lita. Ni hindi niya na ito makita. Dahil sa gumamit ito ng sabulag, subalit hindi siya nakaligtas sa gabay ni Batalier na elemento. Bulong na wika pa sa kanyang tenga ng kanyang gabay na nasa kanyang tagiliran lamang itong si Lita at naghihintay lamang ng tamang tiyempo upang paslangin siya. Dahan-dahan na noong dumidilim ang paligid at nilalamon na ng kadiliman ng araw. Wala naman umanong pagbabagong anyo kay Lita noon, maliban lamang sa kanyang matatalim na kuko at nakalawit na dila. Patuloy ang pag-alalay sa kanya ng kanyang mga gabay dahil sa mabilis na paglipat-lipat nito sa bawat parte ng lugar. Patuloy naman siyang sinisigawan ni Batalier dahil na rin sa may kaduwagan nitong si Lita na hindi lumalaban sa kanya ng harap-harapan. Pasigaw na wika pa nga nito habang hawak-hawak ng itim na punyal at isa-isang iniihip ang mga usal. Sa hinaba-haba ng panahon na nabuhay ka sa mundong ito at sa dami na rin ng mga napaslang mong inosente, hanggang ngayon ba duwag ka pa rin? Nagtatago ka pa rin sa kakayanan mo. Marami nang sumubok sa iyong pumaslang pero hanggang ngayon buhay ka pa rin dahil na rin sa kaduwagan mo. Dahil sa paulit-ulit na pangasar ni Batalier, bigla itong napahinto sa kanyang harapan at muling nagpakita sa kanya habang nanggagalaiti sa galit na namumula ang kanyang mga mata. Ako ba ang sinasabihan mo ng duwag? Napakabata mo pa para sa akin. Napakalayo ng karanasan ko sa karanasan mo. Sisiw ka pa lamang kung tutuusin. At kaya kita... Hindi pa man natatapos ang pagsasalita ni Lita. Ang inaakala niyang nasa harapan pa niya si Batalier. Yun pala isang imahe lamang na katulad niya na isang engkantong may kakayanang gumaya ng isang tao. Samantalang itong si Batalier ay gumamit na rin ng kanyang sabulag na ikinagulat naman ni Lita sa kadahilanang nasa likuran niya na ito. At sa pamamagitan ng itim na punyal, iginilit iyon sa liig ni Lita hanggang sa lubusan na itong makitla ng buhay. Sambit ng wika pa umano ni Batalier habang isinasagawa iyon. Marami ang sumubok na paslangin ka. Pero ang sisiw na sinasabi mo na bago pa lamang sumisibol, ang lubusang papaslang sa iyo. Magpaalam ka na sa mundong ito dahil ito ng huli mong sulyap at ihahatid ko na ang kaluluwa mo sa impyerno. Paalam, Manang Lita. Okay mga kahiwaga, ilang araw din tayo bago nakapag-upload. Happy New Year po sa lahat. Mahaba-haba rin ang naging bakasyon ko. Pinagandahan ko kasi yung kaarawan ng nanay ko. December 25 yung kaarawan niya. Tapos diretso New Year na rin. Kaya sinulit ko na yung pagkakataon. Maraming salamat po sa nagpadala ng kwentong ito. Nawa po ay naging maayos ang inyong Christmas. Pati na rin ang bagong taon. Muli Happy New Year sa inyong lahat mga kahiwaga. Lalong-lalo na sa ating mga OFW na nagsusumika para sa kanilang pamilya sa ibang bansa. Pati na rin dito sa ating sa Pilipinas. Thank you 2023 at welcome 2024. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay.
dito sa Ang Hiwaga.